Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:07 na sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News, subong nga adlaw sang Miyerkules. Petsa 18 bulan sa Marso tuig 2026. Kagaron sa aton nga mga headlines. Headline. 81st Victory Day sa Panay Guimaras kag Romblon ginahiwat subong nga adlaw. Headline. Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 opisyal na nga nagbukas. Headline. Dugang nga saka sa pamasahe sang depasahero nga jeep aprobado na sang DOTR. Headline. Iloilo City Local Price Coordination Council nagpanugyan sa publiko nga i-report ang mga gas station nga nagapamentaha sa ilang nga baligya nga gatong. Headline. Headline. Bengal Fisher Folk Association sa Carles naka-harvest ang mas sobra 1,000 ka kilo sang bangros. Headline. Kag Nobody But Jerry nga libro nga nagasaysay sa kabuhi ni former Iloilo City Mayor Jerry Treñas ginlunsar. Headline. Philippine Standard Time, alas 8:10 na sa aga. Kagkaron sa detalye na sa nga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hiwaton subong nga adlaw Marso 18 ang ika-81 nga Victory Day sa mga isla sang Panay, Guimaras kag Romblon. Kadungan sini may ginahanda nga mga aktibidad ang Philippine Veterans Affairs Office para sa nasambit nga okasyon. Sa programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo, ginpayag ni Mr. Glenn Castañares, hepe sang Pivao Iloilo, nga may ara sang wreath laying subong nga aga nga hiwaton sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa distrito sang Haro. Sa diin nakalubong ang mga veterano sang ikaduhang nga inaway pangkalibutan. Pagasunan ini sang Veteran Symposium nga pangunahan sang Pivao Iloilo kag Veterans Federation of the Philippines. Mangindinapit sa symposium si retired General Romeo Alamilio, presidente kag CEO sang VFP. May hiwaton man nga wellness talk nga may tigulo Healthy Aging.
kaupod si Dr. Amalia Fernandez sang PhilHealth Region 6 nga pagasundan naman sang medical mission para sa mga veterano. Ginalauman naman sang PIVAW ang presensya sa mga war kag post-war veterans sa selebrasyon sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Sa karon suno kay Casañares nga 6 na lang ang living World War II veterans sa Panay kag kalabanan sa ila centenarians na. Sa bahin naman sang post-war veterans kag ila dependents ang numero sa Panay yara sa kapin 900. Nagapangabay naman ang PIVAW head sa publiko nga dumdumon ang mga veterano kag ila mga sakripisyo para sa pungsod kag mag-upod sa pagdumdum sang Panay Victory Day. Radyo Pilipinas News. Wivra Ami 2026 opisyal na nga nagbukas. Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Ereñeta. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga nagbukas ang Western Visayas Regional Athletic Association Meet o Vivra Amit sa siyudad Sampasi, Martes, Marso 17. Ginpangunahan ng Undersecretary Peter Irving Corvera sa Department of Education, Chairperson Patrick Pato Gregorio sa Philippine Sports Commission, Pasig City Mayor Stephen Palmares, DepEd 6 Regional Director Cristito Eco, kag Schools Division Superintendent Dr. Nicasio Frio sa Pasig City, ang opening sang regional meet nga gipasakupan sa masobra 7,000 nga delegasyon gikan sa 8 ka Schools Division offices sa rehiyon. Sa mensahe ni Jose Corvera, ginpahayag niya nga ang rehiyon perme nagapatubas ang most determined nga mga atleta sa pungsod bangod kilala ang mga pumuluyo hindi lang bangod sa talento o hindi bangod masak kusog, kabakod, disiplina kag tagipusoon nga mabasko. Ginpasalamatan man niya ang LGU Pasig sa pagpanguna ni Mayor Palmares sa suporta sa DepEd kag pag-host ng regional meet. Samtang ginpahayag ni Mayor Palmares nga ang pag-host ng Wivra Amit kabahin na sa maragtas ang syudad kag dako ang iya pagpasalamat sa tanan nga mga nagbulig para mapatigayon ang hosting kaupod ng SDO Pasig City. Magapa-indis-indis ang 8 ka SDO sa masobra 20 ka events tubtob Marso 22. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dugang asaka sa pamasahe sang depasahero nga jeep, aprobado na sang DOTR. Para sa detalye sang balita, may report si Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Tubahan sa Department of Transportation ang fare hike para sa mga traditional kag modernized jeepneys. Sa anunsyo ni DOTR Secretary Giovanni Lopez tagip sa ginaprubahan ng provisional increase nga piso sa traditional jeepney kag 2 ka pesos sa modernized units. Bangod sini magalabot na sa 14 pesos ang mangin base fare sa traditional jeep kag 17 pesos naman sa modernized units. Igapatuman ang pagsaka sang plete sa mabot nga Huwebes Marso 19 apang sabahin sa pila ka transport co-op kasubong sang Western Visayas Transport Cooperative. Kulang pa ang naprubahan nga provisional fare kon basihan ng pagmahal sang krudo. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay WBTC President Raimundo Boyet Parcon, sa ila sinapol plano nila nga hinyoon sa LTFRB nga ikonsidera nga dugangan ang saka sa pletihan. Samtang nagaprepara naman sang apila ang kooperatiba kay ila ginpahayag nga ila pagasundon ang ginpapanaog nga mando sang DOTR. Kita gusto gamay-gamay lang, no? Mo nang isa na proposal naton. Kay tukon na aton na nga ng taon, ang gisaka sa dinsya naton sa una is 54 pesos lang. So para naton dapat, ang tunga tani sa una kong minimum naton nga 15 pesos. Dapat among na tani ang itayo naton na 7 pesos tani, 750, no? Sa ilugang tani. Kaya na, is temporary pa man lang. So, ayun, sa 5 lang kapisos tani, pero mahigit yung kamatiyan sa gobyerno. Ang kabayan sa pagpahayag ni Boyet Parcon sa WBTC. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Local Price Coordination Council nagpanugyan sa publiko nga i-report ang mga gas station nga nagapamentaha sa ilang nga baligya nga gatong. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas Report. nagpanugyan ang Iloilo City Local Price Coordination Council sa publiko
nga magbulig monitor sa mga gas station sa syudad nga nagapamentaha kag nagapasaka sang presyo sang ilang nga petroleum products kag wala nagasunod sa suggested price. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagapungko bilang chairperson sang Iloilo City Local Price Coordination Council, mahimo makareport ang publiko sa eGov.ph application. Pinaagi sa e-report feature, hindi lang sa mga nagapasaka sa petroleum products, kundi pati na sa mga nagalapas sa suggested retail price ng prime commodities. Sang Martes, nag-convene ang mga katapos ng Iloilo City Local Price Coordination Council agud istoryahan pa ang dugang nga tikang sa pagbantay sa presyo sang petroleum products kag prime commodities. Lakip sa ilang nga ginhisugdan ang regular nga pag-submit sang weekly price monitoring reports kada Biyernes agud masiguro nga updated ang monitoring sang presyo sa mga merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod City Government nag-deploy sang fuel monitoring kag inspection team. Para sa detalye sang balita, may report si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtukod kag nag-deploy sang fuel monitoring and inspection team ang Bacolod City Government agud magbantay sa sang presyo sang gatong sa Bacolod City. Ang team magaserbe man nga otorisado nga task force nga maga-coordinate sa Department of Energy. Ara sambit nga mga monitoring and inspection team ginabugusan sa mga personnel gikan sa Office of the City Administrator, City Treasurer's Office, Bacolod City Police Office, City Legal Office, kag Bacolod City Communications Office. Nakip sa mga ginabatayan sa team ang presyo sang LPG fuel, supply inventory, purchase limit, kag pagsunod sa mga gasolinahan sa safety regulation. Mag-dokumento man ang team sa mga reklamo tuhoy sa fuel hoarding, overpricing, kag iban pang nga makaapekto sa mga konsumidor. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginunsor sa Department of Education Schools Division of Iloilo ang EduCare program. Nga isa ka programa agud pabaskugon ang kinamatarong sa mga estudyante, wellness kag mental health sa mga pampubliko nga buluthuan. Ginhiwat ang launching sa Dumangas National High School sining karon lang. Kadungan sang launching ang paghiwat sang talk show sa pillars sang EduCare, kung sa diin ginhatagan importansya ang multi-sectoral nga kolaborasyon sa pagsabat sang kinahanglanon sang mga learner. Nagpresent naman sanday Dr. Ronnie Labis o kung Dr. Rodney Labis, head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, kag Don Saso, Project Development Officer sang Provincial Social Welfare Development Office, sang mga serbisyo kag programa sang ilatag sa kaopisina nga nagasuporta sa wellness, psychosocial care, kag mental health intervention sa mga learner. Ginistoryahan man ang natuhoy sa school-based mental health promotion, early identification, referral mechanisms, implementasyon sang learning protection policies, reporting pathways, kag coordinated response systems sa idalom sang EduCare. Yara sa launching, Sanday Uswag Ilonggo Party List Representatives James Jojo Ang Jr., Iloilo Vice Governor Nathalie Ann Debuque, 4th District Representative Dr. Ferge Beron, kag Mayor Braden John Beron sang Dumangas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Syudad sang Pasig magabid sa Palarong Pambansa 2028. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magabid ang syudad sang Pasig sa 2028 Palarong Pambansa. Ini ang gimpahayag ni Pasig City Mayor Stephen Palmares kadungan sang opening program sang Wivra Amit 2026 na ginhiwa sa syudad. Pahayag sang alkalde nga antes ang desisyon sini nga plano nga pagbid, gininforman sini ang Department of Education. Dugang paniya nga tingwaan sang syudad sa bulig sa mga stakeholders nga mahuman ang Olympic size nga swimming pool. Pinagi sa paghus ang Wivra Amit nang impalagyan man ini agud maplastar sa syudad ang playing venue sa Tagsaka Barangay. Ang hosting sa Palarong Pambansa nagasunod sa Luzon,
Visayas, Luzon, Mindanao nga pattern. Hiwaton ang 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Dugang pa ni Mayor Palmares nga ang pagpanagbalay sa mga national event hindi na bago para sa Pasig City. December 2023 sang ginhiwa sa syudad ang 18 National Scout Jamboree nga gintambungan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Nangin-host man ang syudad sa mga nanuhay-tuhay nga national sports events. Bisang parang daya, kapag na-start natin, katanan yung mga facilities sa syudad sa Pasig. Kaya sunod ka daya natin mo anak ko sa swimming pool. I think the swimming pool pinaka-importante. Importante yung daya kung nag-tuloy ikaw ang panarong bansa na dapat may swimming pool ikaw na Olympic size and standard. So tinguhaan din natin ang tesis kita mag-game nga mamatindog natin yung swimming pool sa syudad sa Pasig. Kaya of course, as of the present, nag-develop kita ng mga sporting venues or sports facilities sa tagsa-tagsa ka barangay. Kung mag-bid kita ka palarong pambansa 2028, imuhan natin yung sa bidong katanan yung mga venues pang-banggit mismo diyan sa syudad ng Pasig. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Mayor Palmares. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala ginakumpirma apang wala man ginapanginwala ni Councilor Miguel Treñas ang bati-bati nga mapadalagan siya sa pagka-congressman sa syudad sang Iloilo sa 2028 elections. Sunod sa konsehal, wala pa siya makaistorya sa iya nga pamilya, lakip na ang iya nga asawa para sa iya nga mangin desisyon. Sa karon ginpayag niya ginatutukan niya ang pagpanawag sa mga kabaranggayan agud masiguro nga matuman niya ang iya mga ginapromisa sa mga pumuluyo. May mga bati-bati nga mabadalagan ng opisyal bilang congressman sa 2028 elections kung sa diin magatakop naman ang termino ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agod mapasangkad pa ang kampanya para sa Hilway kag safe nga working place ginlunsar sang Occupational Safety Health Center ang ilang nga apat nga Occupational Medicine Week kag ginlunsar ang ika-14 nga gawad kaligtasan at kalusugan. Tema sa aktibidad karon nga tuig amo ang Safeguarding Health and Advancing Decent Work in Occupational Medicine. Naghiwat sang forum ang DOLE OSHC sa diin gintalakay ni Dr. Christine Marquez sa kung paano malikawan ang biological hazard sa mga working place. Ginpakibahin man ni Employees Compensation Commission Division Chief Attorney Alvin Curada ang pagbatuman sang Occupational Safety and Health Convention of 1981 kag Dr. Carl John Hotea sang Philippine College of Occupational Medicine ang naunungod sa pagpasanyog sa mga programa agon proteksyonan ng mga empleyado sa ilang nga trabaho paagi sa pagsuksok sang protective gears kag pagpatuman sang health protocols. Kadungan sang kaiwatan ginaengganyo man sang OSHC ang mga kumpanya kag government agencies sa pagpasakop. Ginpayag naman ni Engineer Jose Maria Batino, Executive Director sang OSHC nga paagi sa kolaborasyon mapataas ang occupational safety awareness sa mga opisina bilang proteksyon sa mga trabahador. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaduso nga Market Day para sa mga bulantero itanyag sa mga merkado publiko sa syudad. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hindi lang sa Iloilo Terminal Market, kundi pati na sa iban nga merkado publiko target nga itanyag sa Iloilo City Government ang Market Day para sa mga bulantero sa syudad. Sunod kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, padayon sila sa pagpangita sa pamaagi agon nabuligan ng mga bulantero, hindi lang ang mga taga-syudad, kundi pati na ang mga bulantero nga taga-probinsya sa Iloilo. Ginpayag sang alkalde nga base sa ilang nga ginaduso nga Market Day, may tagsa ka schedule ang Market Day sa mga merkado publiko. Himuon ang Market Day kada Martes sa Iloilo Terminal Market. Miyerkules naman ang schedule sa La Paz Market kag Huwebes sa Haro Big Market.
Padayon pa nila nga ginaistorya ang mga market vendors sa iban pa nga public markets, partikular sa Arevalo, Mandurriao kag Central Market agud ma-schedule ang market day para sa mga bulantero. Pasalig sang alkalde nga bukas ang market day para sa mga bulantero nga taga-probinsya sang Iloilo. Nagapati naman ang opisyal nga pinaagi sini mas madamo pa nga Ilonggo ang maka-access sa presko, barato kag lokal nga mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bangkal Fisher Folk Association sa Carles naka-harvest sang masobra 1,400 ka kilo sang bangros. Nagapanumbalik sa report si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakaharvest ang 1,487 ka kilos ang bangros ang Bangkal Fisher Folk Association sa Banwa, San Carles gamit ang ila high-density polyethylene HDPE fish cage matapos ang halos 6 ka bulan nga culture period humalin Oktubre 2025. Ang asosasyon nga ginabusan sa 73 ka mangisda nagbaligya sang ilang mga hulik sa balor nga 130 tugtog 200 pesos kada kilo depende sa kadakuon. Sa kabugusan, nagdangat sa masobra 231,000 pesos nga kita ang natipon sang asosasyon nga ilaging gamit para ponduhan ang ilang nagastos kag ang masunod nga production cycle. Ang HDPE fish cage nga gingamit sang grupo gain turnover sang 2023 sa idalom sang support to cages for livelihood projects ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAB46. Magluwas sa HDPE fish cage, ang asosasyon nagbaton man sang bangus, fingerlings kag mga feeds. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang curriculum review ang Iloilo Science and Technology University kaupod ang mga opisyales sang universidad, academic leaders, faculty members kag iban pa nga stakeholders. Ang aktibidad ginhiwat sa ISAT UTLE Center nga nagahatag sang atensyon sa presentasyon kag pag-aproba sa mga ginaproponer nga kurikulum gikan sa nuay-tuway nga kolehiyo sang universidad. Lakip na ang College of Arts and Sciences, College of Computing and Informatics, College of Education, College of Industrial Technology kag College of Engineering and Architecture. Ang curriculum review nagapasiguro nga ang mga academic programs ng universidad padayon nga nagasanto sa kinanglanon sang industriya kag sa national kag global standards. Ginatiungan man sini nga mapabakod ang ikasarang sa universidad sa pag-produce sa mga graduate nga handa sa palabuton kag mayara sang nagakaigo nga ihibalo kag kapasidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga programa sa Guimaras para sa 2027 ginendorso sa PDC Execom meeting. Para sa detalye sang balita, may report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginhiwat nga Guimaras Provincial Development Council Executive Committee meeting gindihon, ginreview kag gin-endorso ang mga programa, aktibidad kag proyekto kon PAP sang Guimaras State University kag iban pa nga national government agency sa Guimaras para sa 2027. Iniagod masiguro nga ang mga programa sa mga ahensya kag State University nakalinya sa development priorities, sectoral goals kag strategic plans sang probinsya. Ginatutukan sa mga PAP ang agrikultura kag pangisdaan, ikaayong lawas, social welfare, edukasyon, turismo, digitalization kag infrastruktura sang Guimaras. Pagkatapos ang deliberasyon sang Executive Committee sa pagpamuno ni Governor Maria Lucille Nava, madinalag-on nga gin-endorso ang 2027 budget proposal kag programs, activities and projects sang GSU. Kaupod ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6, Department of Agriculture Western Visayas, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, National Irrigation Administration, Department of Tourism, Department of Trade and Industry, National Commission on Indigenous Peoples, Guimaras Community Service Center,
Philippine Ports Authority, Department of Labor and Employment Guimaras Field Office, Provincial Department of Health Office, Department of Education Schools Division of Guimaras, Department of Information and Communications Technology Guimaras, Department of Agrarian Reform, kag Department of Science and Technology Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga programa kag serbisyo sang gobyerno ginpakilala sang DTI Guimaras sa mga MSME sang Hordan kag Nueva Valencia. Nagapon ng balik sa report si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpakilala sa Department of Trade and Industry kung DTI Guimaras ang nanuhay-tuhay nga programa kag serbisyo sa mga ahensya sa gobyerno sa mga micro, small and medium enterprises sa Hordan kag Nueva Valencia. Ini pinaagi sa Bees Boost Navigating Government Programs for MSMEs nga nagatuyo nga mabuligan ang mga maghagmay nga negosyante sang probinsya sa Guimaras nga maka-access sa nanuhay-tuhay nga programa sa gobyerno, makasulod sa mga regulatory requirements kag makahibalo sa mga financing opportunity para sa pagpasangkad sang ilang negosyo. Sa aktibidad, ginpatpat sa Department of Trade and Industry ang tuhoy sa business name registration kag barangay micro business enterprise o kon BMBE program. Ang Department of Labor and Employment kung dole naman nag-lecture tuhoy sa labor compliance kag employee welfare guidance. Gintudlo naman sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang digitalization kag ICT tools para sa business operation. Nagpatpat naman sa fire safety compliance kag proseso sa pag-angkon sang Fire Safety Inspection Certificate ang Bureau of Fire Protection o kon BFP. Ang Land Bank of the Philippines kag Small Business Corporation nagpaambit naman sa ilang mga programa nga pautang. Sa bahin sa malukal nga panguluhan, ang tagsa ka Business Permit and Licensing Office nagtudlo sa mga proseso sa pag-angkon sang business ka potential kag existing sa Nueva Valencia. Gininganyo naman sang DTI Guimaras sa mga MSME sa isla nga i-maximize sa mga programa sang nanuhay-tuhay nga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan na nga balita lokal, ginlunsar ni former Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas ang iya nga memwa nga may titulo Nobody But Jerry sa isa ka programa sang Martes. Marso 17 sa Care Building, kaupod ang iya pamilya, mga abyan kag supporters. Ang masobra 200 kapahina nga libro nga may 8 ka chapters nagsaysay sang kabuhi sang opisyal. Pinaagi sa libro ginpakigbahin ni Treñas ang iya nga personal nga kabuhi, eksperyensya kag mga leksyon sa iya nga kabuhi kag sa patag sang politika. Ang titulo sang libro naghalin sa isa ka makasaysayan nga tion sa politika sadtong 2010 kung sa diin nagtipon ang iya nga supporter sa guwasang Treñas Law Office sa Golden Commercial Building. Nakasuksok sila sang light blue nga t-shirt nga may nakasulat nga Nobody But You Jerry. Samtang ginakanta ang hit song nga Nobody sang South Korean group nga Wonder Girls. Amo ini ang nagmarka sang iya nga pagbulag sa dominante nga political bloc sang syudad kang iya nga pagpadalagan bilang congressman nga ginakabig isa ka turning point sa iya nga political career. Ang forward ginsulat ni former Finance Secretary Jesus P. Estanislao. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:34 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagtutok sa Facebook Live kag sa ila nga mga radyo. Sa ngalan ni Janelle Baclaya kong inyo alagad Emero Santiagudo. Kag until next time, diri lang sa Radyo Pilipinas News. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.